Welcome to Sola Scriptura Christian Church, a church located at the heart of Manila, the Philippine capital, that is firmly holding to the Reformed faith, adhering only to what the Scriptures teach, to train and equip members for the fulfillment of the Great Commission. Maging bukas po tayo sa aklat ng Roma pa rin. Chapter 8, verse 1 hanggang 9. Roma 8, 1 hanggang 9. Okay. Ngayon ngay wala nang anumang hatol sa mga na kay Kristo Jesus, sapagkat ang kautusan ng Espiritu ng buhay na kay Kristo Jesus ay pinalaya ako sa kautusan ng kasalanan at kamatayan. Sapagkat ang hindi magawa ng kautusan na mahina sa pamamagitan ng laman sa pagsusugo ng Diyos sa kanyang sariling anak na nagayon lamang sa larin at dahil sa kasalanan ay hinatulan ng Diyos sa laman ang kasalanan upang ang kahilingan ng kautusan ay matupad sa atin na hindi nagsisilakad ayon sa laman kundi ayon sa Espiritu, sapagkat ang mga ayon sa laman ay nagsisitalima sa mga bagay ng laman, datapwat ang mga ayon sa Espiritu ay sa mga bagay ng Espiritu. Sapagkat ang kaisipan ng laman ay kamatayan, datapwat ang kaisipan ng Espiritu ay buhay at kapayapaan. Sapagkat ang kaisipan ng laman ay pakikipaggalit laban sa Diyos, sapagkat hindi napasasaklaw sa kautusan ng Diyos ni hindi nga maaari. At ang nangasa naman ay hindi makalulugod sa Diyos. Datapwat kayo'y wala sa laman kundi nasa sa Espiritu. Kung kayo'y tumitira sa inyo ang Espiritu ng Diyos, datapwat kung ang sino may walang Espiritu ni Kristo, siya ay hindi sa Kanya. Yun po ang Panginoon. Okay, ang chapter 8 po ay conclusion ni Pablo dito po sa kanya nakaraang diniscuss, chapter 7. Matatandaan po natin doon sa mga previous na binabanggit ni Pablo, tinalakay niya doon sa chapter 7 at tungkol sa kanya pong frustration sa kanyang sarili, yung kanyang dating buhay, pagkatao niya na siya po ay nakita niyo kanyang sarili na makasalanan at nag-struggle siya against sin, no? Sabi pa nga niya doon sa chapter 7 sa bandang huli ay kahabag-habag yung kanyang kalagayan at parang hypothetical po yung kanyang sinasabi na sino yung makapagliligtas sa akin. And then sa verse 25 sabi niya walang ibang makapagliligtas kundi si Kristo, no? So ito po yung yung paglalahad ni Pablo na kung bakit yung gospel ay mabuting balita. Ito ay mabuti talaga. At ito ay para sa lahat, lalo na sa mga sumasampalataya. Dito sa chapter 8, ano? Kaya sabi dito sa chapter 8, actually ito ay napaka-comforting nitong pasimula ni Pablo dito sa chapter 8. One of the comforting passage sa Bible. Kasi sinasabi dito, kaya nga, wala nang kahatulang parusa sa mga tao nang ipag-isa kay Kristo. Ngayon, ano yung pamumuhay ng isang tao pong nakipag-isa kay Kristo? Tinatalakay ni Pablo po dito yon sa kabuuan po ng chapter 8. Tinatalakay niya yung tungkol sa pamumuhay ng isang taong, sa uri ng pamumuhay ng isang tao na nakipag-isa na kay Kristo. Ano yung kanyang pamumuhay? Wala nang condemnation, sabi dito sa English, sa English Standard Version, for the tingnan natin dito okay. There is therefore now no condemnation for those who are in Christ Jesus. Wala nang condemnation dahil
nagtiwala kay Christ at naalis na po yung kahatulang parusa. So in short, yung nakipag-isa kay Kristo, hindi na siya hahatulan ng kaparusahan ng kamatayan. Makikita natin yung term din na in Christ. Na kay Kristo ka na, nasa pakikipagtipan ka kay Kristo sa pamamagitan ng kanyang ginawang pagtubos, yung kanyang redemption, yung kamatayan ni Kristo. Yun yung naging daan upang tayo ay maging isa kay Kristo, lahat ng sumasampalataya. By believing in Christ, sabi nga dito sa Greek, yung wooden, yung therefore, there is therefore now no condemnation. Sa Greek po ito ay ang tawag ay odin, ara, nin, at katakrima. Ang ibig sabihin ay tinitiyak po dito ni Pablo na wala na talagang condemnation. Yung conclusion dito na kaya nga wala nang kahatulang parusa, ito ay pagtitiyak talaga ni Pablo. No doubt ang meaning noong Greek word dito. Walang pag-aalinlangan. Kumbaga nag-conclude ka sa isang bagay na napag-aralan mo, na-realize mo na ito talaga yung tama. At yung realization ni Pablo nagmula doon sa chapter 7, na makasalanan ang tao at walang ibang paraan para siya ay maging matuwid sa harapan ng Diyos kundi ang Panginoong Jesucristo lamang. Then yun yung kanyang conclusion pagdating sa chapter 8. Kaya nga nung nakipag-isa na kay Jesus Christ, wala nang kahatulan. Hindi na pwedeng mahatulan ang isang tao. Ibig sabihin ay na-justified na siya at wala nang kahit sino na pwedeng humatol sa kanya. Sabi po dito sa ilang bahagi po ng chapter 8 ay walang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Yung isang tao na nakipag-isa na kay Jesus Christ, hindi siya mawawala sa fellowship ng Panginoon. Sa presensya at sa pag-iingat ng Panginoon. Bagaman hindi ibig sabihin na kay nakipag-isa na sa Panginoon, hindi na nagko-commit ng sin, Dumarating pa rin sa punto na makakasala pa rin ang isang Kristiyano. Pero sinisecure tayo ng salita ng Diyos na siya rin yung mag-iingat sa atin. At the same time, yung pag-iingat na yun doon, kasama doon yung pag-sanctify sa atin. Para tayo ay makalakad doon sa kalooban ng Diyos, makalakad na may kabanalan. Ilang bagay makikita natin dito na tiniyak nito ni Pablo na talagang walang condemnation. And then, it definitely states permanence, yung sinasabi dito sa verse 1. Yung permanence na yung ating past, present, at saka yung future natin ng magagawang kasalanan. I mean, secured yung kaligtasan natin. Sinecure tayo ng Panginoon at wala nang pwedeng humatol sa atin. Sabi nga dito sa 8, dito sa 32 na umpisan ko, sabi, kung ang sarili niyang anak ay hindi niya ipinagkait, sa halip ay binigay para sa ating lahat, hindi kaya niya ibibigay ng masagana sa atin ang lahat ng bagay. Sino ang makapaghaharap ng paratang laban sa mga hinirang ng Diyos? Gayong ang Diyos ang nagpawalang sala sa kanila. Sino ang hahatol po sa atin, sa mga niligtas ng Diyos, na ang Diyos mismo na siyang ultimate judge, siyang nagpawalang sala sa atin na makasalanan. Diniklara tayong justified, kaya walang pwedeng humatol sa atin. Ang Diyos siya ang hahatol sa makasalanan. Dati tayo po ay hahatulan talaga papunta sa impyerno dahil sa ating mga kasalanan. Pero nung tayo ay nakipag-isa kay Kristo, ay tayo ay pinawalang sala ng Diyos at nawala yung hatol sa atin. Tayo ay tinuring na matuwid sa harapan ng Panginoon. At yung justification na yon ay sinasaklaw nito yung ating nakaraan, yung ating pangkasalukuyan, ating panghinaharap natin. Yung kaligtasan natin ay secured mula noon before the foundation of the world, at yung kasalukuyang buhay natin hanggang sa future, hanggang sa dulo, yung tinatawag na glorification. So sinabi ni Paul na in his former life, dito makikita natin na nag-struggle talaga siya
doon sa chapter 7, no? And then he was in despair na talagang naitanong niya sa kanya sarili, sino makapagliligtas sa akin? So ang sagot doon ay ang Panginoong Jesucristo. Kaya naman wala na talagang parusa nung nakipag-isa na kay Jesus Christ. Ngayon dito sa verse 2, no? Makikita natin dito sa verse 2 yung sabi ni Pablo. Sa pamamagitan ng kautusan ng Espiritong nagbibigay buhay dahil sa pag-iisa natin kay Kristo, Jesus, pinalaya ako mula sa kautusan ng kasalanan at kamatayan. Makikita natin dito sa verse 2, sa pamamagitan ng kautusan ng Espiritong nagbibigay buhay, yung law of Spirit of life, no? At yung namang law of sin and death. Sabi dito sa English Standard Version, for the law of the Spirit of life has set you free in Christ Jesus from the law of sin and death. So, paano ito naging possible na walang condemnation, no? Doon sa mga nakipag-isa kay Jesus Christ. Because the law of the Spirit of life is greater than the law of sin and death. And makikita ko, maalala ko po nung high school, mayroong kami pinag-aralan sa physics tungkol sa law of gravity at saka ay sa law of buoyancy. Yung law of buoyancy, kahit na gaano kabigat yung isang bagay, as long as it has surface o yung hollow space, siya ay lulutang siya sa tubig. At ang reason ay yung buoyancy na yon dahil mayroong pressure yung dagat, yung tubig. Yung force na nagmumula sa ilalim ay siyang nagpupush upward doon sa object para hindi siya lumubog. No. Yun yung law of buoyancy. Kaya kahit gaano kabigat, sa law of gravity, makikita natin, maalala natin, sa law of gravity, ang isang bagay na mabigat, kapag ibinato mo, sabi nga doon sa lawikain, kung gaano kataas ang lipad, ganoon din kalakas ang bagsak. At kung gaano kabigat, ganoon din kalakas ang impact. Yun yung law of gravity. Ngayon, anong kaugnayan nito doon sa law of Spirit of life at saka ay doon sa law of sin and death? Ang law of the Spirit of life, ito ay greater, yung law of grace ng Panginoon ay greater ito doon sa sin. Kung paanong ang law of buoyancy ay makita natin na mas greater siya sa law of gravity kapag ganun yung sitwasyon. Ganun din naman ay mas dakila ang law of the Spirit of life than the spirit of sin and death. Kasi nadaig nito yung sin and death, yung law of sin and death, ay yung batas ng kamatayan at yung batas ng pagpapawalang sala ng Diyos. And then sa verse 2, sa verse 3, sabi dito, ginawa ng Diyos ang hindi kayang gawin ng kautusan dahil sa kahinaan ng tao. Sinugo niya ang kanyang sariling anak sa anyo ng tao makasalanan upang gawin ang kasalanan sa gayon. Upang pawiin ang kasalanan sa gayon, pinatulan niya ang kasalanan na umaalipin sa tao. Dito makikita natin na God has acted to save us from the law of sin and death. At ang kanyang ginamit ay si Jesus Christ, dahil hindi naman talaga natin kaya na iligtas ang ating sarili. Dahil kahit anong gawin natin, tayo ay makasalanan sa tingin ng Diyos, sa kanyang paningin. And therefore, it needs a perfect sacrifice, none other than the Lord Jesus Christ, para tayo matubo sa ating mga kasalanan. At ang ginawa ni Jesus Christ ay itinuring na makasalanan upang tayong lahat ay magkamit ng katuwiran ng Diyos.
ginawa ni Christ po yung requirements ng law in our behalf at ginawa ito ng Diyos upang makapamuhay tayo sa Espiritu. Sabihin maging mga spiritual tayo at mamuhay tayo sa Espiritu, may kabanalan. So, sa verse 5 sinasabi doon, we should no longer walk by the flesh, kundi by the Spirit. Kasi tayo po ay mga nakipag-isa na kay Kristo, at bilang mga nakipag-isa kay Kristo, tayo po ay pinananahanan ng Banal na Espiritu. At bilang mga pinananahanan ng Banal na Espiritu, dapat tayo ay mamuhay ng ayon sa Espiritu, hindi ayon sa laman. Kasi sabi ni Pablo, dati ay namumuhay kayo ng ganito. Sabi diyan sa verse 5, ang mga namumuhay ayon sa hilig ng laman ay walang pinapahalagahan kundi ang mga bagay na ukol sa laman. Ngunit, ang mga namumuhay ayon sa Espiritu ay nagpapahalaga sa mga bagay ng espiritual. Ang tinutukoy dito ay yung mga nakipag-isa na kay Jesus Christ. Kung paanong tayo po ay secured sa kamay ng Panginoon dahil tayo po iniligtas na, wala ng condemnation. Ganon din naman, kailangan na makita yung sa pamumuhay natin na tayo talaga ay namumuhay ayon sa Espiritu. No? We should walk by the Spirit of God. No? Ito yung pagbabago ng estado natin. Na kung dati tayo ay lumalakad sa espiritu ng kadiliman dahil sa ating mga kasalanan, ngayon ay dahil nakipag-isa tayo kay Kristo, nagkaroon tayo ng bagong kalagayan sa harapan ng Diyos. And therefore, hindi lamang po ito yung kalagayan na tayo ay hindi lamang yung estado natin na tayo ay spiritual na, no? Kundi pati yung ating paglakad bilang spiritual na tao, na ang mga mananampalataya, kailangan ay ito ay heaven bound, ang goal natin ay para mag-glorify ang Diyos sa ating pamumuhay. Kasi mga spiritual na tayo, hindi nangangahulugan na hindi na tayo nagdi-desire ng flesh. Naroon pa rin yung desire natin, pero hindi na ito normal sa atin. Kasi ang dating nature natin sinful talaga eh. Pero nung tayo ay binago na ng Panginoon dahil sa pag-isa natin sa Kanya, ay iba na dapat yung ating nilalakaran. Kundi yung pamumuhay na ayon sa kabanalan. We are not perfect. Sabi nga dun sa 1 John chapter 1, verse 9 to 10, no? Kaya nga tayo ay ini-encourage doon na tayo ay aminin natin yung kasalanan natin. Mag-confess tayo sa ating kasalanan. At ang Diyos ay magpapatawarin niya tayo. Ganon pa man, hindi na tayo namumuhay sa kasalanan. Hindi na tayo nag-indulge sa sinful act, sa sinful na mga gawain. Kasi sabi yun sa 1 John chapter 3 verse 4 to 6, no? Basahin natin dito. Sabi dito sa 1 John, ang bawat nagkasala ay lumalabag sa kautusan ng Diyos, sapagkat ang kasalanan ay paglabag sa kautusan. Nalalaman ninyong naparito si Kristo upang pauwiin ang ating mga kasalanan at siya walang kasalanan. Ang nananatili sa Kanya ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala. Ang sinumang nagpapatuloy sa pagkakasala ay hindi nakakakilala man sa Kanya. So, malinaw po yung sinasabi yun sa 1 John chapter 3 verse 4 to 6. Ang paggawa ng kasalanan, ang pamumuhay sa kasalanan ay paglabag sa kautusan ng Diyos. Yung law ni Christ na kinakailangan tayo ay mamuhay na matuwid, no? According to His righteousness. Paano si Jesus Christ, yung righteousness ni Christ ay inimpute sa atin, kinakailangan din naman na makita yung righteousness yun sa atin na inimpute ni Jesus Christ. Kasi kung paano tayo ay we are no longer condemned, hindi na tayo under the condemnation ng wrath ng Diyos, at tayo ay secured, mayroong pagtitiyak ang Panginoon dito sa atin. Sabi nga doon sa 1 Peter chapter 1, I think verse 5,
tayo ay secured sa kanyang mga kamay at iniingatan tayo ng Diyos. Sabi doon sa mga talatang yun, iniingatan tayo ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu ng kapangyarihan ng Diyos, ay iniingatan tayo nito hanggang sa pagbabalik ng Panginoon. So grabe yung security natin bilang mga mananampalataya. Wala nang condemnation, hindi sinecure tayo ng Panginoon, pero kinakailangan din naman na bilang mga naligtas ay makita sa ating mga buhay. Hindi na tayo ay spiritual na, therefore na dapat na mag-transform yung ating kaisipan, yung ating motivation. Sabi doon sa Romans chapter 12, no? Sabi ni Pablo, mag-iba na yung ating mga pag-iisip, ano yung mabuti, yun yung ating isipin, at yun yung ating katanggap-tanggap na pagsamba sa Panginoon. Maging buhay natin, it must be a life of worship to Him as a new creation ng Diyos. Dahil yun naman talaga yung purpose natin nung tayo ilikay ng Panginoon. At nung tayo ay kanyang iligtas. Kaya sabi dito, tayo ay wala ng kahatulan na parusa. At dito sa sa verse 9, ngunit hindi na kayo namumuhay ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu. Sa katunayan, naninirahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos. Kung wala sa inyo si Kristo, kung wala sa isang tao ang Espiritu ng Kristo, hindi kay Kristo ang taong yan. Paano matitiyak na nasa atin yung Espiritu? Sabi doon sa Romans chapter 1 yan, ay dito sa chapter 8, no? Verse 16, ang Espiritu ang nagpapatotoo kasama ang ating Espiritu na tayo mga anak ng Diyos. At siya mga anak tayo mga tagapagmana at kasamang tagapagmana ni Kristo. Yung Espiritu ni Christ ay nagtutugma sa kayong ating Espiritu. Yung ating pamumuhay ay naayon mismo sa desire ng Espiritu sa ating buhay. Hindi pwede na mag-contradict yung ating pamumuhay bilang Kristiyano sa kalooban ng kabanalan ng Panginoon. No? Kaya, as a new creation ng Diyos, mga bagong nilalang tayo ng Diyos, dahil sa ating pagkipag-isa kay Kristo at mga pinawalang sala, tinutukoy dito ni Pablo na kinakailangan mamuhay tayo ayon sa Espiritu at wag na nating paghariin yung desire natin na makalaman. Wag nating sundin yung fleshly desires natin, kundi lumakad tayo ayon sa Espiritu bilang mga nakipag-isa kay Kristo. Yun lang po.